Morning po mga kababayan. Ay, good afternoon na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is December 1, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Avida Tower, sa may sa corner ng Vita Drive, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Meneso SM North EDSA po yan, the annex SM North EDSA, Bagong Pag-asa, Santo Cristo, Diliman, Quezon City yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti. Ano? Bago bantay pala, bagong pagkatay Quezon City. Basta North EDSA. Okay, so magbabalik pa tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang kung content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala, ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Naiiwan na mga na nagmasikat ng kilos Petro sa iba't ibang bahagi ng Maynila kahapon. Ayon sa alkalde, patuloy ang ginagawang paglilinis at pagtitipura ng Department of Engineering and Public Works ng syudad sa mga iniwang vandalismo. Itulad ng mga tauhan ng Manila LGU ang bahagi ng Padre Burgos kung saan hindi pinaligtas sa mga rasista ang tulay maging ang pader ng underpass. Dagdag pa ng alkalde na ang pondo sana para sa serbisyo publiko ay napunta na naman sa muling pagtitipura at paglilinis ng kalat sa iniwan ng mga rasista. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. First Season sa CZMM. Salamat sa iyo, First Season. Tuloy-tuloy ang balita, tatlong asset recovery ng Independent Commission for Infrastructure umarangkada. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ihatid sa atin ni Radyo Patrol, John Garner. Sa hinihilang papatuloy ang tatlong asset recovery meeting ng Technical Working Group na binuo ng Independent Commission for Infrastructure. 10 sa 15 ahensya na iniimbitahan ng dumalo para talakay kung paano mababawi ang mga ali-aliyang dinilis gamit ang pera mula sa flood control project. Kabilang dito ang AMLAC, ESP, CAP, WE, CIR at LTO. Pinangunahan ni ICIC General Roel Suson ang WCC katuwang si ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azul Jr. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol of Garner, DCMM. Thank you, John. Samantala, dumako tayo sa Malacanang, Pangulong Marcos Jr. may mensahe sa mga bagong sundalo ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa West Philippine Sea. Narito balitang kumpirmado. Ihatid sa atin ni Radyo Patrol, Cristiano Torres. Bitaw inibinigang din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong sundalo ang kahalagaan ng patuloy na paglaban para sa karapatan at seguridad ng bansa sa West Philippine. Sa tarumpag sa graduation ceremony ng Senior Services Officer Candidate Board sa Pasay, sinabi ng Pangulo na dapat manatiling nakaantabay ang armed forces sa lahat ng alamang bansa na nagdanais pagkain ng soberanya ng Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo ang papel ng mga mag-isda at sundalo na matapang at tumikisilip na ng mga tumitinding hamon sa teritoryo. Ayon kay Marcos Jr., mas mahalaga at makabuluhan ang mga ginagawang training ngayon ng armed forces bilang bahagi ng bagong direksyon ng mga sundalo na dapat maagap, matalino at aktibong ay kapagpulungan sa bawat isa. Kung ganito mo, pinangako ng Pangulo na mananatiling sapat ang pamahalaan para sa modernisasyon at tayanan ang proteksyon ng armed forces sa pamamagitan ayon ng pag-iinvest sa mga bagong gamit at sosyala sa inaasang pamamagibay sa kakayahan kung disponde ng mga sundalo. Sinala naman sinaya ang partnership ng bansa sa mga kaalyado nito gaya ng Japan, Amerika at Australia para maprotektahan ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Cristiano Torres,
DZMM. Salamat sa iyo, Christian Milsores. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pa mga balitang ihahatid sa headline sa hapon kasama si Tony Velasquez, alas 4. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Sa Israel. At sa ilang sandali lamang po magbubukas na ang klinika sa Istrenta. Meron tayong guest doctor sa ngalan po ni Doc Dennis. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-servisyo ng impormasyong medikal. Meron ang patatalakayin po natin, food poisoning. Baka meron po kayong mga katanungan, pwede na po kayo mag-send ang inyong mga questions sa ating chat box sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo social media accounts. Buhay na buhay pa rin naman po ang ating Viber hotline number 0919-278-3000. Meron din naman po tayong landline kung gusto niyo tumawag at makausap ang ating doktor. 8924-4101 local 5671-5672 or 5673. Next na ang inyong mga tanong. Food poisoning. Babalik po tayo ha sa ilang sandali lamang. Wait lang, oras natin. Alas 2:31. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Zero-Bed Capsule. Maluwagang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Flemex. Aksyon ngayon! Basta AM DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at flemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS shopping scam yan. Ubo ng anak, nakababahala, makaklema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambatubo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Na-drop na natin sila, hindi pala tayo nakapag-play, nakalimutan. Pero malapit lang naman po yan, dahil upload pa rin natin yan, ano? Yan, maraming salamat po sa panonood, hanggang sa muli, ingat, God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Specialist sa Metropolitan Medical Center at Far Eastern University.